magiging tagapagtanggol ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unconditional ang kanyang ginagawang pagtatanggol dyan. Hindi katulad nitong si Super Tae, si Super Ate, siya pa ang sumisira sa ating Pangulo, di ba? Napakasagwa. Okay, so ito po, i-play ko po itong video na ito. Sa gitna ng mabibigat na paratang sa kanya ng kanyang kapatid, business as usual, si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpunta siya sa PhilSports Arena sa Pasig City kung saan nagawa pa niyang magbiro. Nagbabalik si Maricel Halili. Sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw sa Malacanang kung saan pinangunahan niya ang panunumpa ni Ralph Recto bilang Executive Secretary kapalit ni Lucas Bersamin at gayon din ni Finance Secretary Frederick Go. Mula palasyo, dumiretso ito sa PhilSports Complex sa Pasig kasama ang asawang si First Lady Liza at anak na si Vincent para pangunahan ang pagbubukas ng mas pinagandang pasilidad para sa mga atleta na proyekto ng First Lady. Unang binisita ni PBBM ang bagong gym. Sa kabila ng mabibigat na pinapasa ng Pangulo, nagawa pa niyang magbiro at magbuhat ng barbell. Sinilip din ng First Family ang dormitoryo para sa mga atleta at para-athlete. Saka dumiretso sa Sports Museum kung saan makikita ang mga gamit ng kilalang Pinoy athletes gaya ni Manny Pacquiao. We had something like this before, but I have to say it wasn't this nice, even at that time. So well done, Madam First Lady. Dagdag pa ng Pangulo, importanteng pagtuunan ng sports dahil malaki rin ang nagagawa nito para magkabati-bati ang magkakaaway. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. And the same thing with you, ganun. Totoo yun yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Totoo yun. Meron nga pong isang laban na kung saan, yung pong mga grupo ng, hindi ko sure kung anong grupo, MNLF o MILF, basta ano sila, hindi sila tropang gobyerno. Pumunta sila sa kampo ng mga, ng ating Armed Forces of the Philippines at nanood po sila ng laban ni Manny Pacquiao. Kasama rin sa event na ito ang mga kilalang atleta na sina Akiko Thompson at Heidelin Diaz. Present din ang mga Paralympics. Hindi lang ito yung support system na kailangan ng atleta. But yun nga, yung kailangan ng atleta talaga is support from government para mas sustainable din ang maging journey ng isang atleta patungo sa Olympics. Matapos ang event, tumanggi nang magkomento pa ang First Family sa mga issue sa politika. Nagbabalita mula. Ayan. After ng event, hindi na daw po nagbigay ng pahayag itong First Family. Wala naman silang dapat talagang ipaliwanag dahil alam naman natin na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay trabaho ang inuuna, di ba? Business as usual, trabaho ang kailangang unahin at wala pong ibang dapat intindihin kung hindi ang paglilingkod lamang sa ating bansa. Yan lamang po ang dapat gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang ibang dapat gawin. Hindi na niya kailangan na sumagot sa mga pahayag ni Amy Marcos kasi yung pagtatrabaho naman niya ang makakapagsalita at makakapagpatunay na hindi po siya adik at siya po ay nagtatrabaho para sa ating mga kababayan. Walang hinto sa pagtatrabaho. 'Di ba? Kaya po napansin din natin na nito pong sa mga nakarang panahon, kahit po noong etong si House Speaker Martin Romualdez ay ating House Speaker, talagang hindi po siya pumapalya sa pagtulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna po ng walang tigil na pag-atake ng mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, dalawang mukha lang naman po ang lumitaw. Isang pinsa na buong tapang na
sumalo ng lahat ng bala para protektahan ng Pangulo at isang kapatid na walang habas na nagpalakas sa naratibo ng mga kalaban. Yung pinalabas ni Amy Marcos, wala naman na yun eh. Matagal nang nasoplak yan, di ba? Kahit nga si Vic Rodriguez, alam naman niya na hindi naman na nagdodroga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero syempre, 'di ba, nung sinibak siya sa pwesto, 'di ba, nag-iiba talaga ang naratibo ng isang tao kapag natanggal sa trabaho. Lalo na kapag nabuking ang ginagawang katarantaduhan, 'di ba? Ngayon po, ang loyalty po talaga ng isang tao, hindi naman po yan nakikita talaga sa apelyido. Dahil meron naman po talagang katotohanan na mismong kamag-anak po mo pa nga minsan ang magpapasira sa'yo. 'Di ba? Kaya po itong si dating Speaker Martin Romualdez, siya po ang nagtayo ng pinakamalakas na supermajority para siguraduhin walang destabilisasyon na makakalusot po sa Malacanang. Ito namang si Amy Marcos, siya ang naging pinakamalakas na amplifier ng patutsada at propaganda ng Duterte camp laban sa administrasyon ng sariling kapatid. Kung ang mismong kapatid ang nagbibigay ng bala sa kaaway, tawag po doon ay pagtataksil, pagtatraidor sa mismong kadugo. Si Speaker Martin po ang nagsulong at ipinasa mga priority bill ni PBBM, reforms na backbone ng economic recovery. At ito naman pong si Amy, laging may pasabog na linya na agad ginagamit ng Duterte machinery para pahinain si PBBM. Kapag may bitak sa narrative, madalas siya ang dahilan. Ang humarap po sa banggaan at ang umaatras sa away ay ito pong si Martin Romualdez, ang umaatras sa away si Amy. Siya ang nagpakita ng tapang harapin ang political wrecking ball si Sara Duterte. Kongreso mismo ang naglatag ng anomalies at misuse. Ito ang nagbigay lakas sa Malacanang para po lumaban. Habang ito naman pong si Amy, ginugulo po ang mga Duterte, na mga Duterte ang administrasyon, ang atake niya kay PBBM, hindi mo na kailangan maging analyst para makita kung sino ang kakampi at sino ang pabigat. Ngayon po, ito pong nagtatanggol versus nagpapabagsak. Si Speaker Martin po ang tasang hinarang at nilusaw ang impeachment attempts kay PBBM bago pa sumibol. Samantalang itong si Amy, kinausap, kinampihan, at binigyan puwang ang mga taong gustong pabagsakin ng sariling kapatid. Anong klase kayang kapatid talaga si Amy, no? You don't protect a sibling by throwing them under the bus. You protect them by standing in front of the bus. Martin did that and Amy didn't. Ayan. Okay. Ang the hard truth po, sa pinakamalaking political storm kay Pangulong Bongbong Marcos, isang kapatid po niya ang mabilis sumira. Isang pinsan ang hindi matinag sa pagtatanggol. Kapag buong makinarya ng Duterte ang umaatake, si Martin ang jeer na nagpapalakas sa gobyerno, sa kasamaang palad si Amy ang jeer na nagpapahina rito. At yan po ang talagang nasa tala na po yan ng kasaysayan. Kaya po dito po sa laban kontra sa pagpapatumba kay PBBM, hindi ang kapatid ang sandigan. Ang pinsan ang tunay na nagtatanggol. Sister destroys, cousin defends. Yan po ang totoong nangyayari, yan po ang totoong naratibo ng mga Duterte. At yan po talaga ang kumbaga nakakadismaya po na nangyayari dito sa ating bansa. Dahil nga po, naturingan pang ate ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang siyang sumisira sa ating Pangulo. Di ba? Kapatid, imaginein mo yun, ate mo, ang sumisira sa'yo. Di ba, Ate Virgie Badjola? Magandang araw po. Ayan, Harson, Manapig, sige mamaya pag-usapan natin yan Okay, Cookie Dama, Boy Botoys, ayan, from Isabela. Ate Janet Tabancora, ayan, hello po. Mamaya po pag-usapan natin yan kay Kulaong. Alam nyo, etong pinapakita ni Amy na ito, kung napanood nyo po yung aking
vlog patungkol po kanina, yan naman po talaga, masasabi natin na nag-o-audition po si Amy Marcos para maging vice-presidente ni Sara Duterte sa 2028. Na ano kasi parang naimbierna etong si Amy Marcos doon sa talumpati netong si Chis Escudero nung ito po ay nag privilege speech. At siya po ay etong privilege speech ni Chis Escudero ay kanya pong pinagsasasabi na the name that cannot be named. Pinuri pa niya si Gutesa na nagtatago na ngayon. Diba? Yan po ang kanyang ginawang kumbaga audition piece. Excuse me po. Laban dito kay Speaker Martin, kay PBBM at dito habang nag-i-speech etong si Chis Escudero, nasa likuran niya si Sara. So, maganda. 'Di ba? Kunwari ako, DDS ako. Maganda talaga yung sinabi ni Chis Escudero kasi binanatan niya ng binanatan si Speaker Martin. Pero, kung ako ang papipiliin, mas maganda ang ginawa din nitong si Amy Marcos. Bakit? Isinugal niya ang kanyang pamilya at itinaya niya sa kahihiyan ang kanyang kapatid. Napakalaking pagtaya po ito, ginawa ni Amy Marcos. Ngayon, itong pagtaya na ito ni Amy Marcos ay napakadelikado din po. Bakit? Kasi nga po, pinapakita ni Amy Marcos na kung kaya po niyang traidorin ang kanyang kapatid, gano'n lang niya kung traidorin niya itong mga Duterte, wala naman sa kanya mawawala dyan. At nakuha naman na niya ang kanyang kailangan, di ba? Ang kanyang gusto, di ba? Siya ay naging senador muli kahit nakulelat dahil po sa pagsuporta ng mga bobong DDS, di ba? Ayan. Boy Botoys, ayan. Shoutout po. Mamaya po, magano tayo ng patungkol kay Culaong. Topic natin patungkol kay Culaong. Pagkatapos po nitong aking live na ito. Kaya alam niyo po, hindi na po tayo magtataka kung ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay talagang makaramdam ng kalungkutan. Dahil kahit nga ako, nalungkot nga ako. Si Ping Lacson nga, nalungkot eh. Si Ping Lacson nga, nalungkot siya. At sabi nga niya, very un-Filipino ang ginawa na ito ni Amy Marcos. Kaya po, alam nyo, mabuti na lang at meron pong pinsan. Etong si PBBM na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi dahil nga po diyan, 'di ba? Naipakita po ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang loyalty, ang kanyang pagmamahal at pagsuportang tunay sa kanyang pinsan na buo. Pinsang buo niya 'yan eh. Kaya po napakaganda po ng kanilang samahan. Si Amy Marcos, tingin ko matagal na tong insecure sa mga nangyayari at tingin ko matagal na tong nabubuisit sa kung ano man ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at siguro yung samahan nila ni Speaker Martin kinaiinggitan nitong si Amy Marcos. Alam nyo, meron po talagang ganyan sa pamilya. At eto nga po nakapagtataka, sinasabi ni Amy Marcos, eto daw pong si PBBM ay nagdodroga, gumagamit ng kung ano-anong pinagbabawal. Pero si Amy Marcos po ay may kaso ng pagpatay. Murder. Pinagbabayad nga siya na nasa $4 million ng American court. Natalo sa kaso etong si Amy. Ngayon, sa pagkatalo sa kaso, ang nangyari po talagang talagang pinagmalaki pa niya na tatay niya ay presidente, na-convict po siya diyan. Di ba yun ang gawain ng adik? Mangagaw ng asawa. Yan, nagawain yun ng mga adik.
Kaya magtataka ka dito kay ano kay Jaime Marcos kung sino-sino ang mga sinasabi na ano na kanyang kumbaga yung inaano yung naratibo ba? Binabaliktad ang naratibo kasi nga po syempre kailangan din naman niya na magpabango talaga kay Sara Duterte para po, 'di ba? Mas gumanda ang samahan nila ni Sara Duterte. BFF niya 'yun 'Di ba? Yan po ang totoo din naman diyan. Okay. So, kayo ano ba masasabi niyo diyan? Ah, sa ginawa na 'yan ni Jaime Marcos. 'Di ba? Ano po ba ang tingin niyo diyan sa ganyang kumbaga kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo ano diyan hindi tayo ano sa ganyang pag-uugali dahil tayo family oriented tayo ng mga tao. Ang pamilya ang laging una sa atin. Tapos merong ganyang ate na magsasalita sa harapan ng napakaraming Pilipino, ipapahiya niya ang kanyang kanyang kapatid, 'di ba? Naturingan pang eto nga saan ba 'yon? Meron ako dito si Panfilo Lacson. Ayun, eto, ipalitan natin. Eto si Panfilo Lacson naawa sa ating Ako alam mo, naramdaman ko nung napapanood ko yan. Naawa ko kay Pangulo hindi ko siya kamag-anak, hindi naman kami close. Pero naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ko sa kanya. Imagine, the pain that he was undergoing, watching his own sister, lambasting him like that. Diba? Biruin mo, sarili mong kapatid. Ulitin natin, Ulitin natin. Ako alam naramdaman ko nung napapanood ko yan. Naawa ko kay Pangulo hindi ko siya kamag-anak, hindi naman kami close. Pero naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ko sa kanya. Imagine, the pain that he was undergoing, watching his own sister, lambasting him like that. Ako alam Nakakawa po. Mabuti pa ibang tao, di ba? Kita nyo, si Ping Lacson ano niya to, na iintindihan niya ang ating Pangulo at nasasaktan siya sa nangyayari sa ating Pangulo. Yan po yung napaka pangit na ginawa nitong si Jaime Marcos. Pangit na nga si Jaime, ganyan pa ugali.